Wala na naman tayong pera. Hmm, wala naman tayong pera. Wala ka na naman pera, no? Yung tipong kaninang umaga, kapapabayan mo pala ng 1,000. Pagka mamayang hapon, wala lang natira. Ganoon talaga ang buhay, no? So, kung sa tingin mo ay parang magastos ka sa sarili mo, magastos ka, o hindi mo alam kung paano i-manage ng tama ang pera, ang video ito ay para sa iyo. This is my money tipid tips. Panoorin mo hanggang sa matapos. Meron ako 10 tips na ituturo sa inyo. Tips number 1. Mag-budget ng maayos. Siyempre, gumawa ka ng listahan mo kapag ikay mamimili at yaking susundin mo ito. At isa pa ay maglaan lamang ng mga budget para sa mga needs talaga or mahalaga. Pangalawang tips, iwasan ang impulsive buying. Ano ba ang impulsive buying? Ito yung pagbili ng mga hindi naman mahalaga pero binibili mo pa rin, kumbaga luho. Siyempre, bago bumili, una mong gagawin na itanong mo muna sa iyong sarili kung kailangan ba talaga ang bagay na iyon or kailangan mo munang ipagliban or sa mga susunod mo nang bilhin. Or di kaya ay bilhin lang muna ang kailangan talaga sa buhay at mga hindi naman kailangan ay huwag munang bilhin. Tips number 3. Siyempre, pag tayo nga, di ba, ay may mga estudyante tayo nag-aaral or tayo ay nasa office, so mahalaga ang tips number 3 na magdala ng baon or kahit sa mga sa mga bata nyo, sa mga anak nyo, padalhan nyo siya ng baon. Kasi bakit? Mas makakatipid ka kung magdadala ka ng baon imbis na magbili ka dyan sa labas-labas. Dahil alam nyo na ngayon na napakamahal na ang mga bilihin. Tapos kung magdadala ka ng baon, mas makakatipid ka ng supper. Tips number 4. Gamitin ang mga diskwento at promo. Ito naman ay para sa mga taong mahilig mag-shopping, mahilig mag-Lazada or anumang platform na dyan na basta tayo ay nakabili or sa mga store naman, di ba, ay may mga discount. Sulitin ang mga sale, discount at promo lalo na sa groceries o mga pangunahing bilihin. Di ba minsan talaga ay may mga nagmura guys ng ilang araw lang tapos sa mga susunod na araw ay babalik na naman siya sa totoo niyang price. So, kaya yun yung kung may narinig na kayong balitang ganun, sulitin nyo. 5 tips. Siyempre, magtipid sa kuryente at tubig. Patayin ang mga ilaw at appliances kapag ito ay hindi naman ginagamit. At magtipid din ng tubig lalo na sa paghugas ng plato at paligo. Pang-anim na tips, piliin ang mga mura pero di kalidad na produkto. Kasi hindi sa lahat ng oras ay kailangan natin ng magaganda or mamahaling brand. May mga mas murang option pero pareho rin naman ang kalidad. 7 tips, iwasan ang utang. Kaya guys, naisama ko guys sa tips kasi nga di ba guys, minsan sa mga inuutangan natin ay may mga interest. Meron silang pinapatong na interest. So, pag hindi mo ito nabayaran guys, ay lumalaki ng lumalago ang pera na iyong hiniram. Pang-8 tips, mag-recycle or magbinta ng hindi na ginagamit. Imbis na itapon ng mga bagay na hindi na ginagamit, syempre pwede mo itong gawing bago o ibinta na kumita ka. At ang 9 tips, maghanap ng mga libreng libangan. So ngayon nga guys, ay marami ng libangan, di ba, na ibinibigay or libre lang na tayo na pinapapasok doon. Then, kailangan palaging gumastos para lang mag-enjoy. Siyempre, maghanap din kayo ng mga aktibidad na talaga mag-i-enjoy kayo. Mag-i-enjoy na nga kayo, libre pa. Katulad na lamang ng park, or pag-hiking at iba pa. So dito guys sa Palawan, sa Puerto Princesa, mayroong park which is ang Balayong Park ay libre lang, walang bayad. Ang Vickers Hill ay libre lang din, walang bayad. Pero sa pagkain, syempre kung gusto mong bumili, may bayad na yun. Pero guys, sulit naman doon sa Balayong, sa Vickers Hill at meron pang ibang park dahil talagang
mag-i-enjoy ka at sulit na sulit mo ang araw na iyon kung pupunta ka doon. Kaya sa mga hindi pa nakakapunta doon, itry nyo doon mga bish. Maganda doon. Hindi mo doon makakalimutan. Last tip, ang 10 tips. Magplano para sa pangmatagalang pagtitipid. Kumbaga guys, ay magkaroon po tayo ng alkansya or di kaya magtabi tayo ng mga maliliit na halaga ng pera kada buwan para sa emergency o future goals. For example, araw-araw ay maghulog ka sa yung alkansya ng 5 pesos. So, malaking bagay na yun guys. And para din naman yun guys sa emergency or future goal nyo bilang isang estudyante ka or bilang mag-asawa kayo, meron tayong mga goals sa buhay na dapat ating song haba ng video no, ang dami pa kasing sinasabi. Pero sana nag-enjoy kayo at sana ay may natutunan kayo. And this tipid tips ay request po ni Miss Kayla. So maraming salamat sa request and sana ay patuloy niyo po akong supportahan and maraming salamat sa patuloy niyo pong panonood ng aking mga vlog and videos. And sana po ay marami pa pong mag-suggest ng aking mga ituturong tips para sa inyo. Maraming salamat. Keep safe. Bye!